Diyos, Ama, salamat po na marami sa mga oras na ito na patuloy na itaas po namin ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. At lahat po ng mga kapatid ay pagpalain mo, O Diyos, sa mga panukala namin sa pagdala ng inyo pong pabalita. Inyo po pagkalooban kami, Panginoon, ng inyong karunungan at amin nawang matanggap ang biyaya sa pamagitan ng banal na Espiritu na amin po itong maisasagawa. Salamat sa inyo pong pagdinig sa dalangin namin ito, O Diyos. Lahat ng ito ay aming inihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen.
Happy Sabat muli sa ating lahat mga kapatid. Ayan, tayo po ay dadako na po sa ating pong divine worship. So, tayo po ay mag-awitan. So, bago po tayo mag-awitan, tayo po muna ay umuko para po sa ating panalangin. Dakilang Diyos na mahabang sa lahat, Panginoon. Kami po dadako na po sa divine service. Panginoon, inyo nawa kayo pangunahan. Bigyan nawa kami ng magagandang boses para po sa aming pag-aawitan sa umagang ito, Panginoon. Patnubayan niyo po ang batisa sa amin at i-bless. Patawarin niyo na kami kung saan kami nagkulang nagkasala sa pangalan sa pagligtas. Amen. So ang ating unang awitin po ay nasa page 9, Rejoice Ye Pure in Heart. Para po sa ating pong ikalawang awitin, kung kayo po ay merong hymnal, buksan niyo po sa page 369, He Leadeth Me.
leadeth me, he leadeth me by his own hand, he leadeth me. Faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Lord, I will place my hand in thine, nor evermore, Lord, I see, since 'tis my God that leadeth me. He leadeth me, he leadeth me by his own hand, he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. And when my task on earth is done, when by thy grace the victory is won, may that the way I will not flee, since God will Jordan leadeth me. He leadeth me, he leadeth me by his own hand, he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Para po sa ating pong ikatlong awitin, buksan niyo po ang inyong pong hymnal. Tingnan niyo po sa page 343, All the Way. I see. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love, perfect rest to me is
promise in my Father's house above. When I wake to life immortal, wing my flight to realms of day. This my song through endless ages, leads me led all the way. This is my song through endless ages, Jesus leads me all the way. Hello. Sa muli ay isang kagalakan sa bawat isa sa atin mga kapatid na tayo po ay sumapit na sa atin pong ikalawang serbisyo ng atin pong pagsamba. So, akin pong muli na wini-welcome ang ating mga kapatid. Tayo pong lahat ay welcome sa atin pong ikalawang serbisyo. Atin pong mga gadget, mga cellphone natin ay ating pansamantala na ating silent mga kapatid, ating i-off or para hindi tayo ma-istorbo sa ating focus, sa ating pakikinig sa salita ng Diyos na atin pong mapakinggan. At ganoon din mga kapatid, na ang ating mangunguna sa ating Miyerkules at Biyernes na pagsamba. Sa Miyerkules tayo po ay pangunahan ng ating klase 2 sa Miyerkules. At sa Friday ay ang 3. Okay po. Sabbath School ay ang 2. So yun po mga kapatid. Kasi Miyerkules noong nakaraang Miyerkules ang mga kabataan at kaya sila ay nasa Biyernes. Sa Miyerkules ay ang Group 1 sa Biyernes. At ang Group 3 ay nasa Biyernes. At ang Group 2 ay nasa Sabbath School ngayong Sabado. So, magbigay po tayo ng mga assignment ng mga participant na atin pong manguna sa ating mga pagsamba. So, ganun din mga kapatid na patuloy po ang ating cleaners na magsiservisyo sa ating church bilang maintenance ng kalinisan natin. Tayo po ay paglilingkuran sa linggong ito darating ay mga grupo ito kinong grupo itong sa Miyerkules? Ngayong week na ito. Sinong kasunod ng mga Ranes? Family? Salazar? Sunod. Mayroon bang si Dogin and company? Parang sa kanila siguro ngayong darating na cleaners and Palmoni. Yan. Okay. So nasa pangangasiwa tayo sa ating cleaners ng ating mga kapatid na Palmoni at sa kaniyang mga kasamahan. Yan po. So, yun po ang ating mga gampanin dito sa ating church. At patuloy po ang kagandahan ng ating arrangement ng ating mga bulaklak
sa ating kapatid, si Brother Proline Palmoni, na patuloy na nag-aayos dito. So, atin po siyang pasasalamatan. Mga kapatid, ang ating pagsamba ngayon, tayo po ay pangungunahan ng ating mga kapatid. Inyo pong lingkod, Brother Ronnie Ranes, ang presider, at ang ating chorister, si Brother Jotard Ranes, at ang ating magbabasa ng tithes and offering, tayo po'y paglilingkuran ni Brother Jimmy Salazar, at ililikom naman ang ating kapatid, si Brother Dudes Vallejos, ang ating tithes and offering. Pagkatapos ay mababasa ang ating pinaka-minsahe na talata sa tanghaling ito, ang ating kapatid si Brother Michael Masong, ang scripture reading at pastoral prayer. At tayo po ay makapagkinig ng mensahe ng awit na ito po ay ihanda ng ating tatlong tinig na mga kabataan na mga babae. Ito po ay sa company ni Shaina Company, sa kanyang mga samahan. At kasunod po niyan, tayo nakikinig sa mensahe sa banal na kasulatan na ito ay pakakainin tayo ni Pastor Armando Achero. Si Pastor Armando Achero ay retired pastor ng ating iglesia Adventista del Septimo Dia. Ay pakakainin niya tayo ng mga pagkain makalangit na mga salita na ating pong salusaluhan sa oras na ito. Ito po ang pagkakasunod-sunod ng ating pagsamba, pagpalain tayo ng Panginoon sa atin pong mga papuri at pasasalamat sa Kanya. The Lord is in His holy temple. Tayo po sabay-sabay na manikluhod po. Love the Sabbath, Lord. Peace
Mapagmahal, Ama naming Diyos na sa mga langit kayo. Maraming salamat sa mga pagkakataong ito, Diyos, na kami ay patuloy sumasamba sa inyong banal na pangalan. Harinawa, O Diyos, ipagkaloob ang inyong banal na Espiritu. Siya ang magbubukas ng mga pintuan ng mga puso. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin. Nanawaw, dakilang Diyos, na kayo ang siyang maghari samantalang pinakinggan namin ang inyong mga mensahe na ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Mapalakas ang aming mga diwa at gayon din ang aming mga katauhan ay mapalakas. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy niyong pamatnubay at pangako ang basbas at bendisyon ay gawad sa amin. Ito po ang dalangin, alang-alang pong lahat sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Bago po tayo paglilingkuran ng atin pong diakono, atin pong tunghayan ang mga katiwala ng ating Panginoon tungkol sa pagbibigay. Sabi po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talata po niya ay 6. Datapot sinasabi ko sa inyo, ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng naghahasik ng bahagya na ay mag-aani ng bahagya na, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Talata pong 7, ganito po ang sinabi: magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa ito ay pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tayo po ay paglilingkuran ng atin pong diakono. Tumayo. Aming Diyos, na ang tahanan ay nasa langit ng mga langit, lubos ka po naming pinapupurihan, pinasasalamatan,
sa mga pagpapala na aming natanggap sa lumipas pong isang linggo. Salamat po sa iyong mga anak na iyo pong pinagpala kaming lahat. Ayon sa pasya ng aming mga puso, kami ay nagbabalik sa inyo ayon sa iyong pagbibigay ng isang pagkakatiwala sa iyong mga lingkod. Narito po ang aming mga handog at mga ikapo na bukas sa aming puso ang pagbabalik namin sa inyo, Panginoon. Tanggapin nawa ito ng iyo pong banal na harapan at kami ay inyo nawang pagpalain ang bawat isa. Patnubayan at patuloy na pagyamanin kami sa material at higit sa espiritual na mga bagay na iyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sagana nawa ang iyong mga pagpapala sa bawat isa ay aming itong maranasan, anuman po ang aming mga paghahanap buhay o anuman ang aming mga trabaho. Kami, O Diyos, sa inyong pangunahan sa amin pong mga pagkakakitaan upang kami po, O Diyos, ay makapagbalik sa inyo ng amin pong mga handog at ikapo. Salamat po, O Diyos, sa pagtugon at pagdinig ng aming mga dalangin ito. Ang lahat pong ito ay aking hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Para po sa ating opening song, kung kayo po ay may hymnal, buksan niyo po ang inyong hymnal sa page 11, Wake the Song. Wake the song of joy and gladness, in the reborn of blessed days, banish every thought of sadness, pouring forth your highest praise. Sing to Him whose life was brought us, once again with friends to meet, and whose loving voice has told us all the way to Jesus' feet. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Joyfully we serve and others, we will greet the festa day. Shout aloud the glad hosannas, and the grateful homage be. We chant our Savior's glory, while our hearts we raise above, telling still the old story, graciously redeeming love. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Thanks to thee, Holy Father, for the mercies of thy year. Each heart as here we gather, swell with gratitude sincere. Thanks to thee, O loving
pong babasahin ang talata na dadalhin sa atin ng ating speaker. Dito po sa Mateo 7, verse 13 hanggang 14. Ganito po ang pagkasabi, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapit ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Ama namin banal, na dakila ka po sa lahat, nasa kataas-taasan ang iyong tahanan. Panginoon, sa mga oras na ito at sa araw ng Sabat, ang bawat isa ay narito po sa iyong bahay-sambahan upang kayo ay papurihan, pasalamatan at itaas ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, narito po kami sa programang ito para sa ikalawang serbisyo na kami po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Nawa po, Panginoon, ang mga mensaheng ito na patuloy naming marinig, ito ang magpupuno sa amin. Upang ito po, Panginoon, ang maisabuhay ng bawat isa, ito ay aming may apply. Patawarin kami, Panginoon, sa aming mga kakulangan, pagkakasala. Ito po ang patuloy naming hiling at dalangin. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.
at sa sarili ang akala mo ay kaya. Taglabay ang salita, subalit sa pasanin kay bigat susuko ka. Sinaulo mo talata na sana. Ang sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanyang puso ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Huwag mong magtanong pa, bakit nga ba? Landas ng ating Diyos ay alalim. Papanatasin maraming tanaw mong kaniyang layunin. May luha man, tagumpay ay kamtin. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Hello. Magandang tanghali po mga kapatid. Sa ating panahon, sapagkat tayo po ay isa pang mga panahon ay pinakakalob ng Panginoon na malaya at mapayapa, sapagkat tayo nakakapunta pa rin ng simbahan, nagkakasama-sama tayo. Kaya lamang logi yung mga hindi nakakaroon ng karapatan na makapunta ng Sabat, mga kapatid, sapagkat kung ating titingnan ay lapit na po tayo sa panahon kung saan ay wala na tayong kalayaan o pag-asa na magkasama-sama gaya nito.
sapagkat marapit ang panahon at tayo ay mahigpitan na sa ating panahon sapagkat talagang ito ang hula sa mensahe po kanina ng ating leksyon. Ang sinabi ng Panginoon na the kingdom of heaven is at hand. Panahon ng Panginoon ay sinabi na kanyang kaharian ay malapit na. Mas lalong malapit pa sa ating panahon ngayon, mga kapatid. So, ako po ay, kami ay hindi siya nadadalo dito. Dahil doon sana ang plano namin kahapon ay dadalo kami doon sa Fernandez Church. Kasi makipagkita kami doon sa aming pamangkin na uuwi ng Busuanga sapagkat merong ipapadala si Mrs. sa kanya para sa aming mga kapatidin doon sa Busuanga. At kanina nakita ko yung aming dadalhin nung lumabas na kami ay parang marami ata. Kako'y papawisan ako ng gusto ito. May padala, mayroon pang pabaon doon sa pamangkin. Kaya kako kay Mrs. na doon muna tayo, dito mayang hapon, saka na lang natin ihatid yan. So, bukas pa naman madaling araw ang tugo. So, kaya kami ay dito. At siguro ay nakaloob din ng Panginoon na ako ang ilang gagamitin sa tanghaling ito, mga kapatid. So, sa atin pong pag-aaral, dito po sa banal na kasulatan, ay nais ko lamang na basahin sa inyo dito sa Mateo. Mateo 25 mga talatang 31. Hanggang 44, mga kapatid. Sa malulhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukodin, tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot naman ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at amin kayong pinainom? Kailan po
kailan po kayo na naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamtan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Sa akin ninyo ito ginawa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamtan nung ako'y hubad, hindi ninyo ako'y nasa bilangguan, hindi ninyo ako pinuntahan, dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang tuluyan, hubad, may sakit, at nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa mga pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Itaboy ang mga ito sa kaparusahan walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang atin po mga talata. Tayo po ay manalangin, mapagpala at makapangyarihang Diyos. Maraming salamat sa pinagkaloob niyo na mga talata, mga salita po ninyo na aming mapapakinggan at aming pong pag-aaralan. Nawa ang Banal na Espiritu ipagkaloob po sa amin, bigyan kami ng unaw at liwanag sa lahat ng mga pabalita nito upang kami hahayo na kami ay siyang matuwid, na kami ay nahanda para sa inyong, sa buhay na walang hanggan na inyong pangako. Ito po aming dalangin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtugon, alang-alang pong lahat sa banal na pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Kanina ay talinghaga po ang ating pinag-aralan. At ngayon po ay isa naman pong talinghaga. Ito po ay napaka-pamilyar na kwento, kasaysayan, na ito ay halos malimit natin na napakinggan sa mga nagsasalita, mga kapatid. Datapwat ito po ay pinag-aaralan muli natin ngayon. Ang talinghaga po, mga kapatid, na yung sinasabi po rito yung tungkol sa dalawang oring hayop. Ano ba ang significance? What is the significance of these two animals? Mayroon silang dalawa pong magkaparehas, mayroon silang magkaparehas din, at mayroon din silang magkaiba. Ano po? At sabi po rito ay ang hayop ay magkaiba sapagkat ang isa ang pangalan ay tupa, ang isa naman ay kambing. Datapwat ang isang hindi pa magkaparehas sila, yung tupa ay walang sungay, ang kambing naman ay may sungay. Di ba? Pero parehas silang hayop. Parehas sila pagdating sa pamumuhay, sapagkat ang kambing at ang tupa ay parehas na ang kanilang pagkain ay mga damo po.
makita po natin, ang tupa ay damo rin yan ang kinakain. Ang kambing ay damo rin po yan ang kinakain niya. No? Datapwat, sila lamang po ay magkaiba doon sa kanilang gawi. Na itong tupa ay talagang parang kumilos, ay parang mayroong kaamuan. Hindi katulad ng kambing ay para pagka nakakita ng tao yan, ay gilas yan, magkilos. Tatakbo, lulundag, mga kapatid. Kaya ibig sabihin ay ginamit ni San Mateo, ginamit din ng Panginoon ito. Ito'y may mga mahalagang pabalita sa ating mga huling panahon. Alam niyo mga kapatid, ang sabi sa atin nung nakaraan na ang maglapastangan sa anak ng tao ay patatawarin. Datapwat ang maglapastangan sa banal na espiritu ay walang kapatawaran. O ang magkasala laban sa Panginoon ay papatawad sa Kanya. At datapwat ang magkasala laban sa espiritu ay hindi mapapatawad. Sapagkat dahilan mga kapatid, sa dispensation na ang espiritu ay meron sila kanya-kanyang dispensation. Niya. At nung ang Panginoon narito sa lupa ay kanyang dispensation, at sa ating nang umakyat ang Panginoon sa langit ay ang banal na espiritu. Tayo na banal na espiritu. Mga kapatid, nawa, idalangin natin ang banal na espiritu ay gayon din na siya rin ay maging maawain at mahabagin sa kanyang bayan at sa lahat ng tao. Yan ang dahilan kung bakit po ay mayroon po na ginagawa ang banal na anak doon sa kabanal-banalang dako, mga kapatid. Sapagkat upang isagawa ang kahabagan na sinasabi niya sa kanyang mga alagad at sa lahat ng mga tao. Ang lumalapit sa kanya ay nahanda siya taga-intervention, taga-pamagitan sa Ama. Sabi niya sa Ama, Ama ko, ang aking dugo, because that people forgive, patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Even ang Panginoon ay ipinapuna sa cross, mga kapatid. The last, it is finished, but forgive them. Forgive them, Father. It is because of myself to save them. Mga kapatid, sa dalawang mga hayop na ito na nakita natin ang significance kung paano ay ito ay binibigyan ng mensahe sa atin sa mga huling panahon. Ang sabi dito ay, yung tupa, yung hari kumakatawan sa ating Panginoon. Yung tupa ay yung mga matuwid at yung kambing ay yung mga mga tao na aayaw
doon sa gabay, doon sa kagustuhan ng ating Diyos. Mayroon ba ngayon, mga kapatid, nakikita po natin sa ating kapanahonan na mayroon din mga makikita natin mga distinction na pagkakaiba. Nalalaman po natin kung tayo po ay aware sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kung ano ang nangyayari sa Pilipinas at saka sa China. Ang China at ang Pilipinas, hindi ang sabi ungodly, ang China ang walang Diyos at ang Pilipinas ay religious country na tinatawag, Christian country. Nakita po natin kung paano po ay, hindi lang natin sinasabi na yun na nga, kung ano ang nangyayari sa China, mga kapatid. Ang China kung saan ay dinaanan po ng baha, kung saan ay lubog na ang kanilang lugar. Kaya, at sinasabi natin, dito sa Pilipinas din, doon sa Cagayan, dinaanan din ang lubog. Doon din sa Marikina, dahil sa river, Marikina River, ay dinaanan din ang lubog, mga kapatid. Sa iba pang bahagi, Batanes at saka yung Sambales. Batanes po ay tinatawag na lugar, bahagi ng Pilipinas na kung saan ay tinatawag po na umiiyak ang araw walang bagyo sa kanila. Yun ang sabi nila. Pero hindi naman siguro. Pasalamat po tayo, mga kapatid. Tayong mga dito sa Puerto Princesa, tayo dito sa Palawan, tayo po ay sabi na natin, hindi lang boss po. Hindi tayo nagmamayabang. Pinagpapala ng Panginoon ang ating lugar. Bakit po? Sapagkat kayo at ako'y mahalaga sa Panginoon. Sapagkat ang mga taga-Puerto, mga kapatid, mahalaga sa Panginoon. Ang mga tao sa buong mundo, mahalaga yan lahat sa Panginoon. Kaya lamang, talaga hindi maalis, mga kapatid, yun pong distinction ay hindi rin maalis at naroon din talaga. Sapagkat maging sa huling panahon, maging sa pagdating na ng Panginoon ay naroon pa rin itong dalawang ito. Yung isa ay yung sisigaw na, narito ang ating Diyos. Siya'y dumarating at matagal natin siyang inaantay at siya'y dumarating na ngayon at tayo'y kanyang ililigtas. At ang sa kabila naman ay sila ay lalapit doon sa matataas na mga bundok na malalaking mga bato at sasabihin nila sa mga bato, maghulog kayo sa amin. Sa bundok, itago niyo kami doon sa dumarating na malulhati. Mga kapatid, ito pong dalawang itong uri ng hayop ay talagang ito ay ibig sabihin talagang it is the trend ng panahon na tumatakbo hanggang sa mawala ang sanlibutan natin ay naroon pa rin sila. Naroon pa rin. Hindi mawawala. Kaya tayo po nagpapasalamat sa pribilehiyo at sa pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin. Na tayo matawagan sa katotohanan, mga kapatid. Na tayo ay gawin ng Panginoon na kanyang mga anak, kanyang mga tagasunod. Isang pribilehiyo yan, mga kapatid. Isang malaking pag-asa. Ang sabi nga, manatili kayo kung saan kayo tinawag. Pagtibayin ninyo ang sa inyo ay tinanggap. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo na noon. Kung tayo lamang, mga kapatid, ay patuloy at patuloy na gaya ng sinasabi kanina sa isang parabola na ang mustasa ay lumalago
at ang nagkakabunga ng marami. Harinawa mga kapatid na tayo ito. At ito naman ay na-realize ng bawat isa sa atin. At ito naman ay talagang pinanghahawakan natin sapagkat yun ang mga salita ng Diyos. Kako nga kanina, isa sa mga paraan para tayo ay lumago ay kung paano natin mahalin ang banal na kasulatan. Na ang banal na kasulatan ito ay salita ng Diyos. Na ito ay kung minamahal natin ang Panginoon na wala siya dito, ito ang kanyang presensya na dapat nating mahalin at basahin. At ating binabasa, mga kapatid, although ulit-ulit, datapwat, there's a present truth in the message. Mayroon pong nakukuha tayo, kahit na paulit-ulit nating basahin yan, kung unawain po natin ay mayroon pa rin na talagang mensahe ang Diyos na bago sa atin. Kayo ba mga kapatid, mahal na ninyo ang inyong banal na kasulatan? Kung talaga mahal ninyo mga kapatid, mahal ninyo ang Panginoon. Kung binabasa ninyo ay lagi ninyong kinakausap ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ninyo. Mayroon po kasing mga kapatid na siguro unaware sila sa mga bagay ng ang banal na kasulatan sa kanilang tahanan, minsan ay sa kanilang kabinet nilalagay, minsan pinapatungan ng ibang aklat. Mga kapatid, hindi po pwede yon. Ang banal na kasulatan ay dapat nasa magandang lalagyan natin at hindi maring patungan ng ibang aklat sapagkat salita ng Diyos yan. Sapagkat mahal natin siya. Higit, sabi nga, higit sa ating buhay. Mahal natin ang Panginoon ng higit sa ating kagustuhan, sa ating mga kagustuhan sa sarili. Mas napakahalaga kung ang banal na kasulatan, mga kapatid, ito ay nilalagay natin, ginagalang natin, at gayon, ginagalang din natin ang Panginoon. Naikwento ko pala kanina, aywan ko lang sa mga kabataan. Kaya itakip nyo na lang mga tainga nyo, mga kabataan. Ulitin ko lang. Yun pong isang kapatid na medyo nagbakasyon. At yung kanyang banal na kasulatan, inilagay kung saang sulok. Hindi na niya nalalaman kung saan sulok ang kanyang kinalagyan. Sa matagal ng kanyang hindi na rin siya sumisimba. Matagal nang hindi siya nagbabasa ng kanyang kasulatan. Dumating ang panahon na hamon siya, na challenge siya doon sapagkat mayroong isang bahay na hindi naman kalayuan sa kanila na inalihan ng demonyo ang kanyang bata. At ngayon ang kanyang bata na hinalihan ng demonyo ay nagsasalita na ang sabi ipanalangin niyo ako at ako'y lalabas. Inanyahan na panalangin siya inanyahan ng mga magulang ay yung pare, mga pastor, pero hindi. Nahuhuli, inalihan naman uli at nagsalita
hanapin ninyo ang sabarista at ipanalangin ako at ako'y lalabas. At hanap sila. Yung naituro naman, yung kapatid pala na nagbabakasyon sa pananampalataya. At pinakiusapan siya at sinabi, ikaw pala, Brad, ay sabarista. Yung aking anak kasi nalihan ng demonyo at ang hinihingi ay yung ipanalangin siya ng sabarista at siya ay lalabas. Sa ibang salita mga kapatid, yung na-challenge yung kapatid na ito. O sige, sabi niya, punta ako. Pero ang ginawa niya ay nung umalis yung ama ng inalihan demonyo ay hinanap yung kanyang Bible kung sana kayo mga sulok, hanap sa mga sulok. At nakita niya sa sulok na kung saan ay inaamag na rin. O yung may mga yung mga bahay na ng gagamba. At pagkatapos kanyang binuksan, ang sabi, naghanap siya ng talata na nagsasabi tungkol sa demonyo. Datapwat, wala, mula sa Henesis, ang hirap-hirapan ng kanyang pagbubukas sapagkat dikit-dikit na ang mga pages ng kanyang Bible. Mga kapatid, at maraming beses na kanyang inulit na nakahanap ng talata patungkol sa demonyo, pero wala siyang nakita. Kaya siya pumunta na lang at ipapanalangin niya. Mga kapatid, kakalungkot. Doon pa lang sa kanilang bahay ng yung inalihan ng demonyo sa likod, parating pa lang, nagsalita naman ang bata na inalihan. Hindi yan pwede. Backslider yan. na lalong nabisto. Hanggang sa, ibig sabihin sinabihan, ay Brad, hindi ka raw pwede, ikaw raw backslider . At hanap sila ng iba hanggang nakakita. Ay, hindi nakakita ko hindi. Mayroong napunta yung mga nagbebenta ng mga aklat, yung mga kolportor. Nakapunta doon at inalok ng mga kolportor na panalangin. At nung ipanalangin ay umalis nga, mga kapatid, ang demonyo. Kaya, ibig sabihin, mga kapatid, tayo ay suma total from the beginning to up and down, down to up. The truth is for us. Ang katotohanan ay sa atin. Kasama natin si Kristo sa ating buhay, araw-araw. Lamang ay ating higit na bigyan ng parangal na siyang ating tagapagligtas, na siyang ating Panginoon na may likha, may lalang sa atin na dapat nating mahalin ng higit sa ating sarili. Mga kapatid, mayroon bang mahirap para sa atin sa pagsunod sa Panginoon? Kung tayo po ay nahubog sa pag-ibig ng Panginoon, sa pagsunod, wala pong mahirap sa mga kanyang sinasabi sa atin na sundin, sa kanyang mga utos. Basta tayo lamang po ay nahubog sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi tayo nahubog sa pagsunod, sa pag-ibig natin sa Diyos. Iba yon, mga kapatid. Kung nahubog lamang ang ating pagsunod sa Panginoon ay sa takot at sa pag-ibig natin sarili sa Panginoon, time will come. Tayo po ay mawawaglit. So, Jesus is coming soon. How are you? You. Are you ready when Jesus comes? Mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon.
Para po sa ating pagtatapos, kayo po, kung may hymnal po kayo, buksan niyo po sa page 243, Hark is the shepherd voice I hear. Tayo tumayo. Hark is the shepherd voice I hear, out in the desert dark and drear, calling the sheep who gone astray from the shepherd for the way. Bring them in from the fields of sin. Bring them to Jesus. Having the wandering ones to find, bring them back into the fold, where they shelter from the cold. Bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them others to Jesus. Out in the desert will they cry, out on the mountain wide and high. Hark is the Master's speak to me. Where they be, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring the others to Jesus. Maraming salamat o dakilang Diyos sa inyong kahabagan. Pinili ninyo kami sa lahat ng mga tao sa mundo upang kami po ay maging tagapagmana ng inyong kaharian. Hari nawa o dakilang Diyos sa dalawang mga hayop na ito na aming napag-aralan. Nawa tulungan po niyo kami na lagi namin mapili. Huwag ng kambing, kundi bagkus o dakilang Diyos ay walang pagsala na kami ay magtatagumpay. At ipagkaloob po nawa sa bawat isa sa amin ang naririto ang iyong basbas benediction maging baon namin sa amin pong pansamantalang paghinto sa pagsampa. Ito po aming dalangin, alang-alang pong lahat sa banal na Espiritu at sa banal na anak at ama. Alang-alang lamang sa Trinidad, sa aming sangkat. Panginoon, Diyos na mahal, minamahal